Sino ang mag-aakalang may isang ina na kayang itapon ang sariling anak na parang basura sa gitna ng isang bakanting lote na puno ng maruruming tambak? Nangangatog ang isang 7 taong gulang na bata, nakasiksik sa loob ng isang itim na supot. Wala ni kaunting pag-asa, ngunit biglang huminto ang isang mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Hinipan ng malamig na hangin ang kanyang coat habang napako ang tingin niya sa supot na gumagalaw. Sa susunod na sandali, nagtagpo ang dalawang kapalaran. Isang batang iniwan ng mundo at isang lalaking nawalan ng lahat. At mula roon, nagbago ang buhay nilang dalawa magpakailanman. Isang kwentong nagsisimula kung saan ang kabutihan ay humahamon sa kalupitan. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang buong kwento. Walang awa ang buhos ng ulan sa Maynila. Tila ba nakikidalamhati ang kalangitan sa bigat na dinadala ng puso ni Rafael de la Vega. Ang bawat patak na humahampas sa salamin ng kanyang mamahaling sasakyan ay kasabay ng bawat luhang matagal nang natuyo sa kanyang mga mata. Ilang oras na siyang nagmamaneho nang walang tiyak na patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalsada ng Makati ay nilisan niya at dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang lugar na karaniwan niyang iniiwasan. Ang madilim at magulong bukana ng tondo. Dito, ang karangyaan ng kanyang mundo ay tila isang malayong panaginip. Pinatay niya ang makina sa isang eskinita kung saan ang amoy ng nabubulok na basura ay nanunuot sa hangin. Napapikit siya at sa dilim ng kanyang isipan, muling nagpakita ang mukha ni Liane, ang kanyang yumaong asawa. Ang nangiti nito, ang mga mata nitong nangungusap, at ang huling pangako na binitiwan niya rito. Rafael, mangako ka sa akin, bulong ng alaala. Napoprotektahan mo ang mga walang kalaban-laban, na magiging kanlungan ka para sa mga inabandona ng mundo. Isang mahinang tunog ang pumunit sa katahimikan. Sa uuna, inakala niyang guni-guni lang ito. Isang pusang ligaw, marahil, ngunit muli itong umalingaw-ngaw, isang mahina, desperadong iyak. Hindi iyak ng hayop, iyak ng isang sanggol. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at hinarap ang masangsang na hangin at walang tigil na ulan. Sinundan niya ang tunog. Ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat sa putik. Dinala siya nito sa isang tumpok ng mga itim na plastic bag, nagniningning sa ilalim ng ilaw ng nag-iisang poste. At doon, sa loob ng isang bahagyang bukas na supot, nakita niya ito. Isang nilalang na napakaliit, kulubot ang balat, nangingitim ang mga labi sa ginaw, at halos hindi na humihinga. Isang sanggol na inabandona na parang basura sa isang iglap na wala ang lahat ng sakit at pagluluksa sa puso ni Rafael. Napalitan ito ng isang damdaming mas makapangyarihan, isang nag-aalab na galit at isang di matatawarang pangangailangang protektahan ang buhay na nasa harap niya. Walang pag-aalinlangan, maingat niyang binuhat ang sanggol, hinubad ang kanyang mamahaling coat at ibinalot ito sa munting katawan. Ang iyak ng sanggol ay humina at napalitan ng isang mahinang ungol. Tila nakahanap ng init sa gitna ng lamig. "Huwag kang bibitaw," bulong ni Rafael sa sanggol habang tumatakbo pabalik sa sasakyan. "Hinding-hindi kita pababayaan." Sumibad ang sasakyan sa basang kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Sa kanyang mga braso, ramdam niya ang bahagyang panginginig ng munting katawan. Pagdating sa emergency room, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga nurse na nagtatakbuhan, mga doktor na sumisigaw ng mga utos. Sa gitna ng lahat, si Rafael ay nanatiling matatag. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Kailangan niya ng tulong. Now! Sigaw niya. Isang nurse ang agad na kumuha sa sanggol
mula sa kanyang mga bisig. "Sir, ano po ang nangyari? Kaano-ano niyo po ang bata?" "I found her," sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay nakasunod sa dinadalhan ng sanggol. "Just save her. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Lahat. Just save her." Ilang oras ang lumipas na parang mga araw. Si Rafael ay nakaupo sa malamig na upuan sa labas ng ICU. Ang kanyang damit ay basa pa rin at may bahid ng putik. Hindi niya inalintana ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng sanggol sa loob. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Baka sa mukha nito ang pagod. "Mr. De La Vega?" Agad na napatayo si Rafael. "How is she? Is she alive?" Tumango ang doktor. "She's a fighter. Stable na siya for now. But she's still in critical condition. Malubha ang hypothermia at dehydration niya. She's in an incubator." Huminga ito ng malalim. "You brought her here just in time." Nakahinga ng maluwag si Rafael, isang pakiramdam ng ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Pinayagan siyang silipin ng sanggol sa nursery. Sa loob ng isang salaming kahon, natutulog ng mahimbing ang munting nilalang, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Napakaliit, napakadupok, ngunit lumalaban para sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, mayroon siyang payapang itsura. Isang anghel. "Angela," bulong ni Rafael sa salamin. "Your name will be Angela dahil isa kang anghel na ipinadala sa akin." Nang akmang tatalikod na siya, muling lumapit ang doktor. Mas seryoso na ang mukha ngayon. "Mr. De La Vega, may kailangan po kayong malaman." Humarap si Rafael. "Ano yon, Doc?" "Ayon sa pagsusuri namin, ang sanggol ay ilang oras pa lamang na naipapanganak bago niyo siya natagpuan. Kung natagalan pa kayo ng kahit isang oras lang, we would have lost her." Ang mga salita ng doktor ay tila mga suntok sa sikmura ni Rafael. And because of that, nagpatuloy ang doktor, ang kapulisan po ay nagsisimula ng imbestigahan ang kasong ito. This is no longer just a case of abandonment. They are now treating this as an attempted homicide case. Para kay Sofia de la Vega, ang kanilang mansyon sa Dasmariñas Village ay dati ng malungkot. Mula nang pumanaw ang kanyang mama, Lian, ang katahimikan ay naging permanente nilang kasama sa bahay. Isang katahimikang binabasag lamang ng mga utos sa katulong at ng kaluskos ng mga kubyertos tuwing hapunan. Ngunit ngayon, may bago ng ingay sa bahay. Isang ingay na hindi gusto ni Sofia, ang iyak ng sanggol na si Angela. Mula nang iuwi ito ng kanyang papa Rafael mula sa ospital, ang dating tahimik na mundo ni Sofia ay nagulo. Ang atensyon ng kanyang ama, na dati mahirap nang makuha, ngayon ay tila imposibleng maabot. Hawak-hawak ni Sofia ang isang piraso ng papel, isang drawing na buong hapon niyang pinaghirapan. Iguhit niya ang kanilang pamilya. Si Papa, siya, at si Mama na may pakpak ng anghel sa langit. Sabik siyang naghintay sa pagdating ng kanyang ama mula sa opisina. Ito na ang pagkakataon niya. Ipapakita niya ito at baka sakali, ngingitian siya ulit ni Papa. Isang tunay na ngiti, hindi yung pagod at pilit. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. "Papa," masayang bati niya. Habang tumatakbo papalapit, iwinawagayway ang kanyang obra. Ngumiti si Rafael, ngunit ang mga mata nito ay agad na naglakbay sa hagdanan kung saan nagmumula ang mahinang pag-iyak ni Angela. "Hi anak, that's nice," sabi nito. Isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay sa drawing bago siya nilagpasan. "Let me just check on Angela." Naiwang nakatayo si Sofia sa gitna ng malawak na sala. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan, nalukot ang papel sa kanyang pagkuyom. Pakiramdam niya, hindi lang ang drawing niya ang binaliwala, kundi siya mismo. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang silid. Lumabas siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kwarto kung nasaan si Angela.
Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa siwang, natanaw niya ang isang eksenang kumirot sa kanyang puso. Nakaupo ang kanyang papa sa tabi ng kuna habang marahang tinatapik ang likod ng sanggol. At kumakanta ito. Isang pamilyar na oyayi. Ang oyaying kinakanta sa kanya ni Mama Lian tuwing gabi bago siya matulog. Ang kanilang oyayi. Pinipigilan ni Sofia ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tila ba ang mga espesyal na alaala niya, kasama ang kanyang ina, ay isa-isang ninanakaw at ibinibigay sa isang batang estranghero. Ang hapunan ay mas naging awkward pa kaysa dati. Sinubukan ni Sofia na magbukas ng usapan, desperadong makuha ang atensyon ng ama. Papa, I got the highest scores sa math test namin kanina. Masiglang sabi niya, naghihintay ng papuri. Good job, anak. Sagot ni Rafael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa baby monitor na nasa tabi ng kanyang plato. Yaya, did Angela finish her milk kanina? Tumawag na ba yung pedia para sa schedule ng next check-up niya? Sunod-sunod ang tanong ni Rafael sa yaya tungkol kay Angela. Ang lagnat nito kahapon, ang pagtulog nito, ang vitamins nito, ang mataas na score ni Sofia sa math ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng mga usapin tungkol sa sanggol. Hindi na tinapos ni Sofia ang kanyang pagkain. Tinutusok-tusok na lang niya ang manok sa kanyang plato na walan na ng gana. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa study room. Mas seryoso ang tono nito, kaya't hindi niya napigilang huminto at makinig. Nasa telepono ang kanyang papa. Yes, Atty. Gomez. I want to proceed as soon as possible, sabi ni Rafael sa kausap. Prepare all the necessary papers for the adoption. Gusto kong maging legal at opisyal na sa akin si Angela. I want to make her officially my daughter. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Sofia na parang mga bubog. Officially my daughter. Ibig sabihin, dito natitira si Angela magpakailanman. Siya na ang magiging tunay na anak. Paano na siya? Sa kanyang pagkabigla, hindi niya namalayang naalog niya ang mesitang nasa tabi niya. Ang family picture nilang tatlo, siya, si Papa, at si Mama, ay nahulog sa sahig. Isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Bago pa man makalabas ang kanyang ama, mula sa study, si Sofia ay tumakbo na, palayo sa nabasag na larawan, palayo sa masakit na katotohanan. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at doon humagulgol, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pamilyang dati niyang buo ay hindi lang nabasag. Ito'y unti-unti nang dinudurog. Isang linggo ang lumipas. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, isang bagong uri ng himig ang unti-unting nabubuo. Ang mga iyak ni Angela ay hindi na kasing desperado tulad ng dati. Napalitan na ito ng mahihinang ungol ng isang sanggol na alam na may sasalo sa kanya. Para kay Rafael, ang mga tunog na yon ay musika. Isang paalala na mayroon na siyang bagong dahilan para bumangon sa umaga. Subalit ang katahimikan sa pagitan nila ni Sofia ay mas lumalim pa. Ang dating masayahing anak ay naging anino sa sarili nilang tahanan. Madalas itong nakakulong sa kwarto at kung lalabas man, ang mga mata nito'y laging malamig at malayo. Alam ni Rafael na nasasaktan niya ang anak, ngunit hindi niya alam kung paano paghilumin ng sugat na siya mismo ang may gawa. Isang hapon, habang marahang idinuduyan ni Rafael si Angela sa kanyang mga bisig, tumunog ang intercom. Boses ng security guard sa gate. Sir Rafael, may isang babae po dito. Nagpupumilit pong pumasok. Isabella Cruz daw po ang pangalan. Kumunot ang noo ni Rafael. Wala akong inaasahang bisita. Anong kailangan niya? Hinanap po kayo, sir, at yung bata daw po. Isang kaba ang biglang gumuhit sa dibdib ni Rafael. Mahigpit ang naging hawak niya kay Angela. Paparating na ako.
Maingat niyang ibinaba si Angela sa kuna at mabilis na tinungo ang tarangkahan. Doon, sa labas ng matayog na gate, nakatayo ang isang babaeng payat, gusot ang damit, at bakas sa mukha ang matinding paghihirap. Nang makita siya nito, bumuhos ang mga luha na tila matagal nang pinipigilan. Ginoong de la Vega, humagulgol ang babae habang nakahawak sa mga rehas na bakal. Ako po si Isabella Cruz. Nagmamakaawa po ako. Ibalik niyo po sa akin ang pamangkin ko. Pinagmasdan ni Rafael ang bawat galaw ng babae. Bilang isang negosyante, sanay siyang kumilatis ng tao. At sa babaeng ito, mayroong hindi tama. Ang panginginig ng mga kamay nito ay tila isinadula. Ang mga luha sa mata ay tila hindi kusa, kundi pinipilit na patuluin. Papasukin niyo siya! Malamig na utos ni Rafael sa gwardiya. Sa loob ng sala, pinaupo niya si Isabela, ngunit nanatili siyang nakatayo. 1 metro ang layo, tila naglalagay ng pader sa pagitan nila. Salamat po, sir. Salamat po, sabi ni Isabela sa pagitan ng mga hikbi. Ako po ang tiyahin ng batang inuwi ninyo. Si Angela. Bahagyang nag-atubili ang babae sa pagbanggit ng pangalan, isang detalyeng hindi nakaligtas kay Rafael. Paano ninyo nalaman na narito siya? Diretsong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang balita po, kumalat sa lugar namin. Isang mayamang Ginoo daw po ang nakapulot sa kanya. Ilang araw na po akong naghahanap, nagtatanong-tanong. Diyos ko, ang pamangkin ko. Muli itong humagulgol. Hindi natinag si Rafael. Nasaan ka noong gabi na itinapon siya na parang basura? Napayuko si Isabela tila nahihiya. May sakit po ako noon, sir. Inatake po ako ng hika. Ipinagbilin ko siya sa isang pinsan. Pero niloko niya ako. Itinakbo niya ang bata. Akala ko'y hindi ko na siya makikita. Isang perpektong kwento. Isang kwentong idinisenyo para makuha ang awa ng sinuman, ngunit hindi kay Rafael de la Vega. Ang nakikita niya ay hindi isang nagdadalamhating tiyahin, kundi isang oportunista. Tila nabasa ni Isabela ang pagdududa sa mukha ni Rafael. Mula sa kanyang luma at punit-punit na bag, may kinuha siyang isang folder. Nanginginig ang mga kamay na iniabot niya ito. Narito po ang mga katibayan. Birth certificate niya. Baptismal certificate. Ako po ang nakapirma bilang guardian niya. Kinuha ni Rafael ang mga dokumento. Sa unang tingin, mukha silang lehitimo. Ngunit sa masusing pagsusuri ng isang taong sanay sa mga kontrata at papeles, nakakita niya ang mga maliliit na pagkakamali. Ang pagkakaimprenta, ang kalidad ng papel, mga pekeng dokumento. Magaling ang pagkakagawa, ngunit peke pa rin. Ibinalik niya ang folder sa mesa. Ang kanyang desisyon ay buo na. Hindi ko ibibigay sa inyo ang bata. Natigilan si Isabela. Ang pag-iyak nito ay biglang naputol. Pero, bakit po? Karapatan ko po siya. Ako ang kamag-anak niya. Ang karapatan ay nawawala kapag ang isang bata ay iniwan para mamatay. Mariing sabi ni Rafael, kung gusto ninyong kunin si Angela, dumaan kayo sa tamang proseso. Kumuha kayo ng abogado dahil ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko ang karapatan niyang magkaroon ng isang ligtas na tahanan. Sa isang iglap, ang maamong mukha ni Isabela ay nagbago. Ang mga luhang nagpapanggap na awa ay napalitan ng mga matang nag-aapoy sa galit. Ang tunay na kulay ng ahas ay lumabas na. Tumayo ito. Ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa, kundi puno na ng pagbabanta. Hindi niyo alam kung sino ang binabangga ninyo, Mr. De La Vega. Mayaman kayo, pero nasa panig ko ang batas. Dugo ko siya. Umalis na kayo. Mahinahong utos ni Rafael. Naglakad si Isabela patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Makikita niyo, babawiin ko ang sakin sa mata ng batas.
Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Rafael de la Vega. Sa kanyang study, sa harap ng malawak na bintanang salamin, kung saan tanaw ang unti-unting pagliwanag ng lungsod, nakatitig siya sa litrato ni Liane. Mula rito, humuhugot siya ng lakas. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila may aninong humaharang sa liwanag na yon. Ang anino ni Isabela Cruz. Totoo sa kanyang banta. Hindi na muling nagpakita ang babae sa kanilang gate. Ngunit ang ginawa nito ay mas malala pa. Ginamit nito ang isang sandatang mas makapangyarihan at mas mahirap kalabanin. Ang media. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom ng kape nang tumawag ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng public relations. "Sir, buksan niyo po ang TV Channel 7 now." Isang kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Rafael. Sinunod niya ang utos. At sa screen, sa isang sikat na morning show, naroon ang mukha ni Isabela. Umiiyak, nagmamakaawa. Sa tabi nito ay isang matalas magsalitang abogado, si Attorney Ricardo Salcedo, na kilala sa paghawak ng mga kasong kontrobersyal. Isinasalaysay ni Isabela ang kanyang kwento. Isang kwentong maingat na binuo para wasakin si Rafael. "Isa lang po akong simpleng labandera," humihikbing sabi ni Isabela habang pinupunasan ang mga pekeng luha. "Nang mawala ang aking kapatid, sa akin niya ipinagkatiwala ang kanyang nag-iisang anak. Ang aking anghel, ang aking si Angela." Bawat salita ay tila isang patalim na tumatarak sa reputasyon ni Rafael. Pero isang araw, kinuha po siya sa akin. Kinuha siya ng isang mayamang negosyante na si Rafael de la Vega. Dagdag pa nito, ang boses ay puno ng pighati. Ginamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para ilayo sa akin ang nag-iisa kong pamilya. Ano po bang laban ko sa kanya? Ang naratibo ay malinaw. Isang kaawa-awang David laban sa isang malupit na Goliath. Ang publiko ay agad na kumagat sa pain. Kinahapunan, sa isang emergency meeting sa kanyang kumpanya, ipinakita ng PR team ang resulta. Bumagsak ang stock prices ng De La Vega Corp. Ang social media ay puno ng galit na komento laban sa kanya. Ang hashtag na Justice for Baby Angela ay nag-trending. Tinawag siyang mang-agaw at child snatcher. "Sir, this is a calculated attack," paliwanag ng PR head. "They are painting you as a villain. We need to release a statement." "And say what?" Frustrated na sagot ni Rafael, na isa siyang sinungaling na nagtapon sa sarili niyang pamangkin sa basurahan. Walang maniniwala sa atin ng walang matibay na ebidensya. It's my word against her tears. Kailangan nating mag-ingat, Rafael. Seryosong payo ng kanyang abogado, si Attorney Gomez. Anumang sabihin natin ay maaring gamitin laban sa atin sa korte. Pakiramdam ni Rafael ay tila nakatali ang kanyang mga kamay. Siya, na sanay na kontrolado ang lahat, ay walang magawa habang dinudungisan ang kanyang pangalan sa harap ng milyon-milyong tao. Pag-uwi niya ng bahay, mas mabigat pa ang problemang sumalubong sa kanya. Nadatnan niya si Sofia sa sala, umiiyak habang yakap-yakap ng kanilang kasambahay. "Sofia, anak, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit at sakit. "Tinukso nila ako sa school, Papa. Sabi nila, kidnapper ka daw. Kinuha mo daw si Angela sa tunay niyang pamilya." Isiniksik ni Sofia ang mukha sa balikat ng yaya. Ayaw magpatingin sa ama. Napatitig si Rafael sa kanyang anak. Ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Angela. Nadadamay na ang kanyang anak na wala namang kasalanan. Nasasaktan na si Sofia dahil sa isang desisyong ginawa niya para sa ibang bata. Gusto niyang yakapin si Sofia. Gusto niyang sabihin na hindi totoo ang lahat. Ngunit alam niyang anumang sabihin niya ay hindi nito pakikinggan. Ang galit ni Sofia ay hindi lang dahil sa panunukso ng mga kaklase. Ang galit nito ay dahil sa pakiramdam na muli, si Angela na naman
ang dahilan ng kanilang problema. Gabi na nang tumunog ang telepono ni Rafael. Si Atty. Lee Gomez ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay mabigat at formal. Rafael, panimula nito, may masama akong balita. I just received the official summons from the court. Humigpit ang hawak ni Rafael sa telepono. Anong ibig sabihin yan? Tinanggap ng korte ang kanilang petisyon para sa custody. Mayroon na tayong petsa para sa unang hearing. This is it, Rafael. The war has officially begun. Ang mga araw na sumunod ay tila mas naging madilim sa loob ng mansyon. Bawat sulok ay may dalang bigat. Ang kaso sa korte ay parang isang itim na ulap na nagbabantang bumuhos anumang oras. Si Rafael ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado, habang si Sofia naman ay mas lalong nagkulong sa kanyang mundo. Para kay Sofia, ang bawat pag-iyak ni Angela ay isang paalala ng kanilang mga problema. Ang bawat pagmamadali ng kanyang papa para alagaan ng sanggol ay isang karayom na tumutusok sa kanyang batang puso. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nabubura sa sarili niyang pamilya. Isang hapon, pagdating niya mula sa eskwela, nadatnan niyang muli na umiiyak si Angela sa kuna nito sa sala. Ang yaya ay abala sa paghahanda ng gatas at ang kanyang papa ay nasa telepono, abala sa isang mahalagang business call. Papa, mahinang tawag ni Sofia. Isinenyas lang ni Rafael ang kanyang kamay. Senyales na huwag siyang istorbohin. Lalong lumakas ang iyak ni Angela. Ang tunog ay tila naging martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa isipan ni Sofia, sa kanyang pagod, sa kanyang sama ng loob, sa kanyang selos. Tinitigan niya ang umiiyak na sanggol. Isang maliit at inosenteng nilalang, ngunit sa paningin ni Sofia, ito ang halimaw na sumisira sa kanilang buhay. Tumigil ka na! Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Ang ingay-ingay mo. Nagulat ang yaya. Naputol ang tawag ni Rafael. Lahat ng mata ay napunta kay Sofia. Pero hindi pa siya tapos. Tinuro niya ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at sakit. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay namin. Sana hindi ka na lang nakita ni Papa. Dahil sa'yo, nagkakagulo tayong lahat. Dahil sa'yo, galit na sa akin si Papa. Sana mawala ka na lang. Ang huling salita ay isinigaw niya ng buong lakas. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng humihinang iyak ni Angela. Dahan-dahan, ibinaba ni Rafael ang telepono. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pag-aalala sa negosyo, ngayon ay nababalutan ng isang ekspresyong hindi pa kailanman nakita ni Sofia. Disappointment, galit. Sofia, ang pangalan niya, na binigkas sa isang malamig at matigas na paraan, ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Hindi kita pinalaki para maging ganyan, mariing sabi ni Rafael. Wala siyang kasalanan, isa siyang inosenteng bata. Pero Papa, enough! Sa unang pagkakataon sa buhay ni Sofia, sinigawan siya ng kanyang ama. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Mag-sorry ka kay Angela. Ayoko. Matigas na sagot ni Sofia habang nangingilid na ang mga luha. Hindi ako magsusorry dahil totoo naman ang sinabi ko. Then go to your room, now, at huwag kang lalabas hanggat hindi mo naiintindihan ang kasalanan mo. Parang isang sampal ang mga salita ng kanyang ama. Tumalikod si Sofia at patakbong umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Pumasok siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang pinto. Doon, sa kalagitnaan ng kanyang silid, humagulgol siya ng walang tigil. Ang sakit ay hindi na niya kaya. Pakiramdam niya, pinagtutulungan siya ng buong mundo. Inaway siya ng mga kaklase at ngayon, ang sarili niyang ama ay kinampihan pa ang isang estranghero. Tumingin siya sa litrato ng kanyang mama, Lian, na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mama! Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi.
Bakit mo kami iniwan? Si Papa, hindi na niya ako mahal. Mas mahal na niya si Angela. Mama, wala na ako. Wala nang nagmamahal sa akin. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang masamang ideya. Naalala niya ang business card na nalaglag ng abogado ni Isabela nung nagpunta ito sa kanilang opisina para kausapin si Rafael. Nakita niya kung saan ito itinago ng kanyang ama. Kung mawawala si Angela, marahil babalik na sa dati ang lahat. Babalik na ulit ang atensyon ng papa niya sa kanya. Habang nagpupunas ng luha, kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipan niya ang numero sa business card. Ang numerong maglalayo kay Angela at sa pag-aakala niya, magbabalik sa kanyang ama. Pagkatapos ng masakit na pagtatalo nila ni Sofia, pakiramdam ni Rafael ay lalo siyang nabaon sa kumunoy. Ang bawat araw ay isang laban. Sa korte, sa media, at ngayon, sa loob mismo ng sarili niyang pamamahay. Ang dati kanlungan niya ay naging isa na ring battleground. Alam niyang hindi sapat ang mga pekeng dokumento ni Isabela para manalo ito sa korte. Ngunit hindi rin sapat ang kwento niya para patunayang inabandona ang bata. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matututulan. Isang bagay na sisira sa lahat ng kasinungalingan ni Isabela. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na dapat ay noon pa niya ginawa. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na may malawak na koneksyon at matalas na instinct. Ang misyon, alamin ang bawat detalye ng buhay ni Isabela Cruz. Habang naghihintay ng resulta, ang tensyon sa bahay ay halos hinihiwa sa kapal. Hindi na siya kinakausap ni Sofia. Bawat pagkikita nila sa pasilyo o sa hapagkainan ay puno ng isang malamig na katahimikan. Nakikita ni Rafael ang sakit sa mga mata ng anak, isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang pride at ang bigat ng mga problema ay pumipigil sa kanya. Isang gabi, habang abala siya sa pagrepaso ng mga dokumento, kasama si Attorney Gomez, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Numero ng private investigator. Mr. De La Vega, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha na ako. Agad na naging alerto si Rafael. What is it? Hindi niyo po ito magugustuhan. Nag-set sila ng isang kagyat na pagkikita sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa Quezon City, malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati. Doon, sa isang madilim na sulok, iniabot ng investigador ang isang brown envelope. Ano ito? Tanong ni Rafael, habang nararamdaman ang pamilyar na kaba. Ayon sa mga source ko, nagkaroon ng record ng isang Isabela Cruz na nanganak sa isang maliit na lying-in clinic sa Tondo. Ang petsa ng kapanganakan ay tumutugma sa tinatayang edad ni Angela. Napatingin si Rafael sa investigador. Anong sinusubukan mong sabihin? Sir, hindi po ako nakakuha ng kopya ng birth certificate mula sa NSO dahil pribado iyon. Pero nakuha ko ang logbook ng clinic. Binuksan ni Rafael ang sobre. Sa loob, naroon ang isang litrato ng isang pahina ng logbook. Ang sulat kamay ay luma at medyo malabo. Ngunit ang mga detalye ay malinaw. Date, petsa, kung kailan natagpuan si Angela. Mother's name, Isabelas. Cruz baby's gender, female time of birth, 2:30 a.m. Remarks, discharged against medical advice. Paulit-ulit na binasa ni Rafael ang mga salita. Mother's name, Isabela C. Cruz. Ang babaeng nagpakilalang tiyahin. Ang babaeng umiiyak sa media at nagmamakaawa para sa kanyang pamangkin. Ay ang mismong ina na nagluwal sa kanya. Isang matinding galit na may kasamang pagkasuklam ang bumalot sa buong pagkatao ni Rafael. Hindi lang niya niloko ang lahat. Hindi lang niya itinapon ang isang sanggol. Itinapon niya ang sarili niyang anak. Ang sarili niyang laman at dugo. Napahawak siya sa kanyang sentido
Sinisikap na iproseso ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap. Ito na ang pinakamasahol na uri ng kasamaan na nakita niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Atty. Gomez na kanina patahimik na nagmamasid. At anong ibig sabihin nito para sa kaso natin? Huminga ng malalim ang abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Rafael, this changes everything. It makes our case stronger, right? Patunay ito na nagsinungaling siya. Yes, it proves she's a liar, but it also proves something else. Tinitigan siya ng abogado ng diretso sa mata. It proves that she is the biological mother. At sa mata ng batas, Rafael, the rights of a mother are almost absolute. Mas pinahirap nito ang laban natin ng 10 beses. Ang sandaling pag-asa na naramdaman ni Rafael ay biglang naglaho na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang katotohanang akala niya'y magpapalaya sa kanila ay ang siya palang magiging kadena na mas maghihigpit sa kanilang sitwasyon. Nang mga sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na gawin ito. Hello? Mr. De La Vega. Isang pamilyar at mapanuyang boses ang tumugon. Boses ni Atty. Salcedo, ang abogado ni Isabela. I trust you're having a wonderful evening. Sa tingin ko, may dapat tayong pag-usapan tungkol sa halaga ng isang ina. Ang alok ay hindi direktang sinabi, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. It was blackmail. Alam na ni Rafael ang totoo, at ngayon, gagamitin nila ito para pigain siya ng pera. Ibinaba ni Rafael ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi na ito isang simpleng custody battle. Isa na itong laro sa impyerno. At si Isabela Cruz ang demonyong naglalatag ng mga patakaran. Ang katotohanang si Isabela ang tunay na ina ni Angela ay hindi naging sandata para kay Rafael. Sa halip, ito ang naging pinakamalakas na barahan ni Isabela. Isang barahang buong husay niyang inilatag sa laro ng demonyo. Isang mediation ang iminungkahi ng kampo ni Isabela. Bagamat alam ni Rafael na isa itong patibong, pumayag siya sa payo ng kanyang abogado na kailangan nilang ipakita sa korte na handa silang makipag-ayos. Sa isang malamig at walang lamang conference room, muli silang nagkaharap. Ngunit ang Isabela na pumasok sa silid ay iba na. Hindi na siya ang babaeng mukhang gusgusin at kaawa-awa. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng bestida na halatang may kamahalan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang mga mata niyang dati puno ng pekeng luha ay napalitan ng isang kalmadong pag-arte. Sa tabi niya, ang abogado niyang si Atty. Salcedo ay may isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing, "Panalo na kami." Ginoong De La Vega, panimula ni Atty. Salcedo habang mag-krus ang mga braso. Upang mapadali ang usapan, ang kliyente ko ay handa ng ilahad ang buong katotohanan. Oo, siya nga ang tunay na ina ng batang nasa inyo. Nagtiimang bagang ni Rafael. Ang bawat salita ng abogado ay parang gasgas ng pako sa pisara. Ngunit, nagpatuloy ito. Ang hindi pa ninyo alam ay ang pinagdaanan ng aking kliyente. Isang matinding postpartum depression dahil sa sobrang kahirapan at sa pag-iwan sa kanya ng ama ng bata. Nawala siya sa tamang pag-iisip. Ang pag-iwan niya sa sanggol ay hindi isang krimen ng pag-abandona, kundi isang desperadong sigaw ng isang ina na nalulunod sa sarili niyang kadiliman. Isang napakatalinong kasinungalingan. Isang kwentong halos perpekto, idinisenyo para makuha ang simpatsya at gamitin ang kahinaan ng batas para sa mga ina. Sumunod na nagsalita si Isabela. Ang boses ay nanginginig sa pagsisisi na halatang-halatang isinadula. Pansamantala ko lang po siyang ipinaalaga sa isang kamag-anak para makapagpagaling.
Ngunit nang bumalik na ang aking katinuan at lakas, saka ko nalaman na kinuha niyo na pala siya. Ginamit niyo ang inyong pera at kapangyarihan para agawin ang anak ko habang ako'y nasa pinakamababang punto ng aking buhay. Halos masuka si Rafael sa tindi ng kanyang pagkasuklam. Ito ang laro. Baliktarin ang katotohanan, gawing biktima ang salarin, at gamitin ang sagradong salitang ina bilang isang sandata para sa panloloko. Kinabukasan isang formal na dokumento ang dumating sa opisina ni Rafael. Hindi ito isang alok para sa kapayapaan. Ito ay isang ransom note. Nakasaad dito ang out-of-court settlement na hinihingi ni Isabela. Ang halaga, 50 milyong piso. Kapalit ng salaping iyon, handa niyang ipagkatiwala ang permanenteng kustodya ni Angela kay Rafael. Binasa ni Rafael ang sulat at walang awang nilamukos ito sa kanyang nanginginig na kamao. Hindi na ito tungkol kay Angela. Tungkol na ito sa pera. Ginawa niyang kalakal ang sarili niyang anak. Ang bigat ng laban ay tila isang lason na kumalat sa hangin ng mansyon. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Angela. Ang dating sigla nito ay napalitan ng pananamlay at ang pag-iyak nito ay mahina na at puno ng sakit. Buong gabi, hindi umalis si Rafael sa tabi ng kuna. Siya mismo ang nagpupunas dito ng maligamgam na tubig. Siya mismo ang nagpapalit ng damit nito. Ang bawat daing ng sanggol ay tila isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang lagnat, sa kanyang pagiging deliryoso, isang salita ang paulit-ulit na binubulong ni Angela. Isang tunog na halos hindi marinig. Pa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rafael. Isang luhang matagal na niyang hindi ipinapakita kanino man. Hindi dugo ang basihan ng pagiging ama. Ito, ang pagkilala ng isang inosenteng puso na sa kanya lang kumakapit sa gitna ng sakit at takot. Hinawakan niya ang munting kamay ni Angela. Isang kamay na sakto lang sa dulo ng kanyang hintuturo. Nandito lang si Papa, anak. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng damdamin. Hindi ka pababayaan ni Papa. Hinding-hindi. Doon, sa tabi ng kuna ng naghihirap na anghel, isang panata ang binuo niya. Lalaban siya, kahit anong mangyari. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing ng natutulog na si Angela, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Walang text. Isang video file lang ang naka-attach. Dahil sa pag-iingat, dinala niya ang telepono sa kanyang study bago ito buksan. Nag-aalangan pa siyang pindutin ang play. Iniisip na baka isa na naman itong pananakot mula sa kampo ni Isabela. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Pinindot niya ito. Ang video ay tila kuha mula sa isang cellphone, medyo magalaw, at ang tunog ay mahina. Ngunit ang imahe ay malinaw. Nakunan ito sa isang high-end na mall at ang nasa video ay si Isabela Cruz. Ngunit hindi ito ang Isabela na kaawa-awa at naghihirap na ipinapakita niya sa TV. Ang Isabela sa video ay nakasuot ng mamahaling damit, may hawak na signature na bag, at abala sa pamimili sa isang designer boutique. Malakas itong tumatawa habang kausap ang isang babae. Tila walang anumang problema sa mundo. Ang babaeng nagsasabing nagdusa siya sa postpartum depression at kahirapan ay namumuhay na parang isang reyna. Ang babaeng nagsasabing wala siyang makain ay namimili sa isang lugar kung saan ang presyo ng isang bag ay katumbas na ng isang bahay at lupa. Para kay Sofia, ang bawat araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang dating masayang tahanan ay naging isang lugar ng mabibigat na buntong hininga at mga pilit na ngiti. Mula noong sigawan siya ng kanyang ama, isang pader na yelo ang tila itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung paano gibain. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para uminom ng tubig nang marinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa study.
Bahagyang nakabukas ang pinto. Ang boses ni Rafael ay hindi galit, ngunit puno ng isang bagay na mas malala pa, pagod at pagkatalo. Kasama nito ang boses ni Attorney Gomez. Dahan-dahan, lumapit si Sofia sa siwang ng pinto. Ang puso niya'y kinakabahan. Wala na ba talaga tayong ibang paraan, Attorney? Tanong ni Rafael, ang boses ay garalgal. Rafael, I'm trying my best but we are cornered. Sagot ng abogado. The video helps, yes, pero para lang yan sa kasong blackmail. Sa custody case, iba ang usapan. Ang korte, palaging sa ina ang unang pumanig. Ang karapatan ng isang ina, gaano man siya kasama, ay pinoprotektahan ng batas. Narinig ni Sofia ang isang malakas na kalabog na parang sinuntok ng kanyang ama ang mesa. So what are you saying? Na isusuko ko na lang siya? Galit na tanong ni Rafael. I'm not saying that. Ang sinasabi ko, kailangan nating maging handa sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Paliwanag ni Attorney Gomez. Sa hearing bukas, malaki ang posibilidad na mag-issue ang korte ng isang temporary order. Maaring ibigay nila ang pansamantalang kustodya kay Isabela habang dinidinig ang kaso. Halos wala na tayong laban sa puntong ito, Rafael. Hahayaan na lang ba nating umabot sa ganoon? Hindi narinig ni Sofia ang buong konteksto. Hindi niya naintindihan ang mga legal na termino. Ang tanging pumasok sa kanyang isipan ay ang mga salitang, isusuko ko na lang siya. Halos wala na tayong laban. At hahayaan na lang ba natin? Sa isipan ng isang 10 taong gulang na bata na puno ng selos at sakit, iisa lang ang kahulugan ng lahat ng yon. Susuko na si Papa. Ibibigay na niya si Angela sa babaeng yon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Sofia. Napakabilis. Ipinaglaban ni Papa si Angela. Pero ngayon, susuko na siya. At isang mas masakit na realisasyon ang sumunod. Kung si Angela na ipinaglaban niya ng husto ay kaya niyang isuko, paano pa kaya siya? Siya na sinigawan lang niya. Siya na naging pabigat at dahilan ng gulo. Sa isip ni Sofia, malinaw na ang lahat. Kapag nawala na si Angela, hindi na rin siya kakailanganin ni Papa. Mag-isa na lang ulit ito, kasama ang mga alaala ni Mama. Isa lang siyang istorbo. Isang pagkakamali. Tumalikod siya mula sa pinto. Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat. Pumanhik siya pabalik sa kanyang silid, hindi na para matulog, kundi para mag-isip. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto. Ang mga manika na regalo ng kanyang ama noong mga nakaraang Pasko. Ang mga libro na binabasa nila dati. Ang lahat ng ito ay parang mga alaala ng isang buhay na hindi na muling babalik. Ang kwartong ito, na dati niyang paraiso, ay parang isang kulungan na ngayon. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang maliit na backpack. Inilagay niya roon ang ilang piraso ng damit. Kinuha niya ang alkansya niyang baboy, binasag ito, at kinuha ang kaunting perang naipon niya. Isinilid niya sa bulsa ang paborito niyang maliit na teddy bear, ang huling regalo sa kanya ni Mama. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang litrato nilang tatlo. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina. Mama, susunod na lang po ako sa'yo. Bulong niya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang krayola. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang 2 salita. 2 salitang naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, pagod, at pagkasuko. Ayoko na. Maingat niyang ipinatong ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong bahay ay natutulog at ang kanyang ama ay abala pa rin sa pag-aalala tungkol sa kaso, dahan-dahang binuksan ni Sofia ang pinto ng kanyang kwarto. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, bumaba ng hagdan, at lumabas sa pintuan sa likod ng kusina. Walang lumingon, walang nakapansin. Nakarating siya sa kanto at sumakay sa unang bus na dumaan. Umupo siya sa may bintana, yakap-yakap ang kanyang bag.
Habang papalayo ang bus, pinanood niya ang mga pamilyar na kalsada na unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim. Siya ay mag-isa, sa gitna ng isang malaking syudad, takot ngunit determinado, tumatakas mula sa sakit na akala niya'y hindi na kailanman maghihilom. Samantala, sa loob ng mansyon, natapos na ang usapan ni na Rafael at ng kanyang abogado. Pagod, pumanhik si Rafael sa itaas para tingnan ang kanyang dalawang anak. Una niyang sinilip si Angela na mahimbing na natutulog. Pagkatapos, marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Sofia, handa nang humingi ng tawad. Ngunit ang nakita niya ay isang kama na walang laman, isang bintanang bahagyang nakabukas, at isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ito. Binasa ang dalawang salita. Ayoko na. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Gomez. Rafael, I just received an urgent email. The court has issued the order. They are granting temporary custody to Isabella. Papunta na ang social worker diyan bukas ng umaga para kunin si Angela. Ang dalawang mensahe, ang sulat ni Sofia at ang text ng kanyang abogado, ay sabay na tumama kay Rafael na parang dalawang bala ng baril. Sa isang iglap, ang sahig na kinatatayuan niya ay tila gumuho at siya'y nahulog sa isang walang katapusang bangin ng kadiliman. Sofia! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon, puno ng panik at desperasyon. Nagumising sa mga kasambahay. Nagtakbuhan sila, ngunit walang nakapagsabi kung saan nagpunta ang bata. Sir, kanina pa po siya sa kwarto niya, sabi ng isang yaya, halatang naguguluhan. Wala siya. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang anak ko. Utos ni Rafael, habang siya mismo ay nagmamadaling bumaba. Paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Sofia sa bawat sulok ng malawak na bahay. Sa hardin, sa garahe, wala. Naglaho na parang bula. Ang kanyang unang reaksyon ay tawagan ng pulis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero. My daughter, she's missing, sabi niya sa operator. Ang boses ng isang makapangyarihang CEO ay napalitan ng basag na tinig ng isang natatakot na ama. Sofia de la Vega, 10 years old. Please, kailangan niyo siyang mahanap. Habang kausap niya ang pulis, ang kanyang mga mata ay napako sa text message ni Attorney Gomez. Papunta na ang social worker dyan bukas ng umaga para kunin si Angela. Bukas, agad-agad, nawawala ang kanyang tunay na anak at kinabukasan, babawiin naman ang batang itinuring na niyang anak. Ang pangako niya kay Liane, ang pangako niya sa sarili, lahat ay naglalaho. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat tunog ng telepono, bawat anino sa bintana ay nagbibigay sa kanya ng huwad na pag-asa na baka si Sofia na yon. Ngunit ang gabi ay lumalim at naglaho ng walang anumang balita. Kinaumagahan, eksaktong 8:00, isang puting van ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula roon ay bumaba ang dalawang babae. Mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development, kasama ang isang pulis. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, professional. Mr. De La Vega, narito po kami para ipatupad ang court order, sabi ng mas nakatatandang social worker habang iniaabot sa kanya ang isang papel. Hindi ito tiningnan ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanilang mga mukha, naghahanap ng kahit katiting na awa. Please, I'm begging you. May sakit pa siya. At nawawala ang isa ko pang anak. Huwag muna ngayon. Pakiusap. Naiintindihan po namin ang sitwasyon niyo, sir. Malumanay na sagot ng babae. Ngunit utos po ito ng korte. Kailangan po naming sundin. Walang nagawa si Rafael kundi ihatid sila sa nursery. Doon, si Angela ay mahimbing na natutulog, payapa, walang kamalay-malay sa mundong guguho sa kanyang paligid. Gisingin na po natin siya,
sabi ng social worker. Marahang lumapit si Rafael sa kuna. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Angela. Sa pagmulat ng mga mata nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol nang makita siya. Itinaas nito ang kanyang maliliit na braso, nagpapabuhat. Binuhat siya ni Rafael at niyakap ng mahigpit. Sinisikap na isaulo ang amoy nito, ang bigat nito sa kanyang mga bisig. "Anak," bulong niya, pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. "Magpapakabait ka ha? Babalikan ka ni Papa. Pangako yan." Nang kunin na ng social worker si Angela, mula sa kanyang mga bisig, nagsimula itong umiyak. Isang iyak na puno ng takot at pagkalito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rafael. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakaunat. Nagtatanong kung bakit hinahayaan siyang kunin ng mga estranghero. Ang tanawin ay isang torture para kay Rafael. Bawat iyak ni Angela ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, magwala, pigilan sila. Ngunit alam niyang lalo lang gugulo ang lahat. Sinundan niya sila hanggang sa pintuan. Bago sila sumakay sa van, huling lumingon si Angela. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo. Isang tingin ng pamamaalam. Nang umandar na ang van at maglaho sa kalsada, doon na tuluyang gumuho si Rafael. Napaluhod siya sa sahig ng kanyang malawak at ngayon ay napakatahimik na sala. Walang Sofia, walang Angela. Tanging ang nakabibinging katahimikan na lamang ang kanyang kasama. Pakiramdam niya, bigo siya. Bigo siya bilang asawa dahil hindi niya natupad ang pangako niya kay Liane. Bigo siya bilang ama dahil nawala si Sofia. Bigo siya bilang tagapagtanggol dahil nakuha si Angela. Nawala sa kanya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, muling nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nagdadalawang isip, sinagot niya ito. Umaasang baka pulis na may balita tungkol kay Sofia. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay paos. Isang mahinang tunog lang ang kanyang narinig sa simula. Isang paghinga. Pagkatapos, isang boses na kilalang kilala niya. Mahina, nanginginig, at puno ng takot. "Papa, tulong!" Boses ni Sofia. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang linya ay naputol. Ang dalawang salita, "Papa, tulong," ay parang kidlat na bumuhay sa bawat himaymay ng pagkatao ni Rafael. Ang pagod at pagkagupo ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na adrenaline. Buhay ang anak niya at kailangan siya nito. Agad siyang kumilos. "Trace the call, now!" Sigaw niya sa kanyang hepe ng seguridad sa telepono habang siya mismo ay sumisibad na palabas ng bahay at papasok sa kanyang sasakyan. Ngunit saan siya pupunta? Ang tawag ay naputol. Ang syudad ay isang dambuhalang lugar. Napahampas siya sa manibela sa frustrasyon. Isip Rafael, isip. Saan siya pupunta? Saan pupunta ang isang batang takot at nag-iisa? At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang linggo ng hapon, maraming taon na ang nakalipas. Isinama sila ni Lian sa isang luma, halos abandonado ng istasyon ng bus sa Cubao. "Dito ako unang dumating sa Maynila, mahal," kwento ni Liane noon. "Kapag nalulungkot ako, bumabalik ako dito para ipaalala sa sarili ko kung gaano nakalayo ang narating ko. Isang lugar ng kalungkutan, ngunit para kay Liane, isa ring lugar ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan. Iniharurot ni Rafael ang sasakyan, sinusuong ang trapiko at ang walang awang buhos ng ulan. Bawat segundo ay isang karayom. Bawat pulang ilaw ay isang torture. Nang marating niya ang istasyon, halos wala ng tao. Tanging ang mga ilaw na andap-andap at ang mga basang upuang bakal ang naroon. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang sirang bubong kung saan tumutulo ang ulan, may isang maliit na figura. Nakabaluktot, nanginginig, yakap-yakap. Ang isang lumang teddy bear. "Sofia!"
Lumingon ang bata. Sa pagtama ng ilaw ng kotse sa kanyang mukha, nakita ni Rafael ang mga mata nitong puno ng takot, gulat at mga tuyong luha. Tinakbo niya ang distansya sa pagitan nila at lumuhod sa basang semento. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Naramdaman niya ang pag-iyak ni Sofia sa kanyang dibdib, isang iyak na walang tunog, puno ng pagsisisi at pagod. Papa, bulong nito. Anak, nandito na ako, sagot ni Rafael habang hinahaplos ang basang buhok nito. Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo ako. Sa mga sandaling iyon, ang pader na yelo sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Walang sisihan, walang galit. Tanging ang dalisay na pagmamahal ng isang ama at ang paghingi ng tawad ng isang anak. Akala ko po isusuko niyo na si Angela. Humihikbing paliwanag ni Sofia habang nasa loob na sila ng sasakyan na babalot ng coat ng ama. Narinig ko po kayo. Sabi niyo, wala na kayong laban. Akala ko, kapag nawala na siya, hindi niyo na rin po ako mamahalin. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng anak. Hinding-hindi mangyayari yun, Sofia. Kahit kailan, nagkamali si Papa. Naging abala ako sa laban, nakalimutan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ikaw. Biglang may naalala si Sofia. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Basag ang screen nito, ngunit gumagana pa. Papa, may kasalanan din po ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtawag niya sa abogado ni Isabela. Akala ko po, tutulungan nila akong ilayo si Angela. Pero iba po ang sinabi nila. Sabi po ng abogado, gamitin ko daw po ang pagkakataon para humingi ng pera kay Papa. Na-record ko po. Hindi ko po sinasadya. Natakot po ako kaya pinatay ko agad. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Naka-record sa'yo? Nanginginig na tumango si Sofia. Sa gitna ng unos, ito na ang bahaghari. Ang susi. Ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Sa korte, kinabukasan. Ang kapaligiran sa loob ng courtroom ay mabigat. Naroon si Isabela, muling suot ang kanyang damit biktima, at si Attorney Salcedo na may kumpiyansa ng isang taong sigurado ng panalo. Pumasok si Rafael kasama si Attorney Gomez. Sa likod nila, nakasunod si Sofia, mahigpit ang kapit sa kamay ng ama. Ang kanyang presensya ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Isabela at ng abogado nito. Nagsimula ang hearing. Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, we are here to facilitate the peaceful transfer of the child, Angela Reyes, to her biological mother. Objection, Your Honor, matatag na sabi ni Attorney Gomez. Mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay ng tunay na motibo ng nagsasakdal. Kumunot ang noo ng hukom. What is this evidence? Isang audio recording po, Your Honor. Namutla si Attorney Salcedo. Napatingin siya kay Isabela na halatang naguguluhan. Permission to play the recording, Your Honor. Permission granted. Isang maliit na speaker ang inilagay sa gitna. Sa pagpindot ni Attorney Gomez sa play, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Unang narinig ang boses ni Attorney Salcedo, malinaw at mayabang. Oh, iha, ikaw pala ang tumawag. Ang tapang mo naman. Gusto mong mawala yung ampon ng papa mo? No? Sumunod ang nanginginig na boses ni Sofia. Gusto ko lang po bumalik sa dati. At ang huling suntok, ang boses ni Attorney Salcedo, tumatawa. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa papa mo, kung gusto niyang matapos na to, maghanda siya ng malaking halaga. Yun naman talaga ang habol namin, hindi yung bata. Natapos ang recording. Ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa kanina. Lahat ng mata ay nakatuon kay Attorney Salcedo at kay Isabela, na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang kanilang pagpapanggap ay gumuho. Ang kanilang kasamaan ay lantad na. Tumingin ang hukom kay Attorney Salcedo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa pulis na nakabantay sa pintuan. Ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo, isang malakas, matunog, at pinal na kalampag. "This hearing is suspended." Sigaw ng hukom. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "I am ordering the immediate arrest of Atty. Ricardo Salcedo and Miss Isabella Cruz for conspiracy, extortion, and perjury. Officers, escort them out." Ang biyahe pauwi mula sa korte ay kakaiba. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na mabigat at puno ng tensyon. Ngayon, ito ay isang katahimikang magaan, puno ng hindi masabi-sabing pasasalamat at ginhawa. Nakaupo si Sofia sa tabi ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya nakaramdam ng galit o selos. Ang nararamdaman niya ay pag-asa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa DCD, ang huling hearing ay naging mabilis at formal na lamang. Sa harap ng hukom, permanenteng tinanggalan ng karapatan si Isabella Cruz bilang ina. At ang buo at legal na kustodya kay Angela ay opisyal nang ibinigay kay Rafael de la Vega. Panalo sila. Ngunit para kay Sofia, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng martilyo ng hukom. Ang tunay na tagumpay ay naghihintay sa kanilang pag-uwi. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang mansyon, bumaba si Rafael para buksan ang pinto sa likod. Maingat niyang kinalas mula sa car seat ang isang natutulog na anghel, si Angela. Bumaba rin si Sofia. Habang naglalakad sila papasok, pinanood niya ang bawat galaw ng ama. Ang paraan ng paghawak nito kay Angela ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. At sa pagkakataong ito, wala nang kirot sa puso ni Sofia. Napalitan na iyon ng isang damdaming bago at mainit. Ang pagtanggap. Sa loob ng sala, dahan-dahang inilapag ni Rafael si Angela sa sofa. Nagising ito at nang makita ang pamilyar na paligid, ang mga mata nito ay naglakbay. Mula kay Rafael, patungo kay Sophie. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng bata, na tila naaalala pa ang mga sigaw at masasamang tingin mula sa kanya. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Sofia at dahan-dahang lumapit. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Tinitigan niya ang mukha ni Angela. Ang maliliit na pilikmata, ang bilugang pisngi. Dati, ang nakikita niya ay isang karibal. Ngayon, ang nakikita niya ay isang batang nasaktan din, isang batang nangangailangan din ng pagmamahal, isang kapatid. Dahan-dahan, iniunat ni Sofia ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Angela. Nagulat ang bata, ngunit hindi umiwas. Tila ba nararamdaman nito ang pagbabago sa kilos ng dalagita? "Welcome home!" Mahinang sabi ni Sofia, isang maliit ngunit totoong nangiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi pagkatapos ng mahabang panahon. "Sorry na, ha?" Hindi man naintindihan ni Angela ang mga salita. Naramdaman nito ang init sa boses at haplos ni Sofia. Dahan-dahan, itinaas din nito ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Sofia. Isang maliit na ganti, ngunit para sa kanilang tatlo, ito ay isang malaking hakbang. Sa isang sulok, tahimik na pinapanood ni Rafael ang lahat. Ang kanyang puso ay tila umaapaw sa sobrang kaligayahan. Ito ang tagumpay na mas matamis pa kaysa sa anumang panalo sa korte. Ang makita ang kanyang dalawang anak na nagsisimulang buuin ng isang koneksyon ay ang tunay na biyaya. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, umupo si Rafael sa tabi ni Sofia sa may hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable na. "Anak," panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katapatan. "Gusto kong humingi ulit ng tawad para sa lahat." Tumingin si Sofia sa kanya.
Papa. Naging abala ako sa pagiging isang tagapagtanggol ni Angela. Nakalimutan kong maging isang ama sa'yo. Patuloy ni Rafael. Pinalitan ko ang sakit ng pagkawala ng mama mo ng isang misyon, isang pangako. Ginawa kong dahilan si Angela para takasan ang sarili kong kalungkutan. At dahil doon, nasaktan kita. Patawarin mo si Papa, Sofia. I promise you, mula ngayon, babawi ako sa inyong dalawa. Tumango si Sofia at sa pagkakataong ito, siya naman ang umabot sa kamay ng kanyang ama. Naiintindihan ko na po, Papa, at sorry din po sa lahat ng ginawa ko. Wala ka nang dapat ihingi ng tawad, anak. Tapos na yon. Niyakap ni Rafael ang kanyang anak, isang yakap na puno ng pag-unawa, pagpapatawad, at pangako ng isang bagong simula. Bago matulog, dumaan si Sofia sa kwarto ni Angela. Gising pa ito, naglalaro sa kanyang kuna. Lumapit si Sofia at kumuha ng isang storybook mula sa estante. Gusto mong basahan kita ng kwento? Tanong niya. Ngumiti si Angela at pumalakpak. Umupo si Sofia sa sahig sa tabi ng kuna at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay mahina at malambing. Habang nakikinig, unti-unting dinalaw ng antok si Angela. Hanggang sa ito'y tuluyan ng nakatulog, isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Bago umalis, hinalikan ni Sofia ang noo ng sanggol. Sleep well, kapatid ko, bulong niya. Samantala, sa kanyang study, may isang bagay na matagal nang iniiwasan si Rafael. Isang maliit na kahon na naglalaman ng mga gamit ni Lian. Sa loob nito, may isang sulat na hindi pa niya kailanman binuksan. Takot siyang harapin ang sakit na maaaring dala nito. Ngunit ngayong gabi, iba na. Kinuha niya ang sobre, ang papel ay medyo naninilaw na. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. Mahal ko, kung may isang bagay na ipapangako mo sa akin, ito yon. Ang mga salita ay tila isang tinig mula sa nakaraan, isang bulong na naglakbay sa panahon para lamang sa sandaling ito. Ang mga salita ni Lian sa sulat ay tila isang balsamo sa kaluluwa ni Rafael. Bawat letra ay puno ng pagmamahal at isang pangunawang lumalampas sa kamatayan. Mahal ko, basa ni Rafael sa sulat. Kung may isang bagay na ipapangako mo sa akin, ito yon, na huwag mong hahayaang mabalot ng kalungkutan ang ating tahanan. Alam kong iiwanan kita, ngunit ang pag-ibig natin ay mananatili sa puso ni Sofia. At balang araw, kapag handa na ang puso mo, buksan mo sana ito ulit. Marahil hindi na para sa isang bagong pag-ibig, kundi para sa isang batang nangangailangan ng pamilya, tulad ko noon. Buuin mo ang pamilyang hindi ko na mabubuo kasama mo. Punuin mo ng tawa at pagmamahal ang bawat sulok ng bahay na ito. Ito ang huli kong hiling. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Rafael, ngunit hindi na ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng pasasalamat at pag-unawa. Tila ba ang lahat ng nangyari, ang pagkakahanap niya kay Angela, ang pagsubok na pinagdaanan nila, ay nakasulat na sa mga bituin. Isang plano na si Liani mismo ang humabi mula sa langit. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na umaga ng linggo, ang dating tahimik at malungkot na mansyon ng mga De La Vega ay puno na ngayon ng buhay. Sa kusina, abala si Rafael sa pagluluto ng pancakes habang si Sofia na nakatayo sa isang silya ang tagahalo ng batter. Sa mesa, nakaupo si Angela na mas gusto nang tawagin sa palayaw niyang Gia at masayang pinupukpok ang kanyang laruan sa high chair. Papa, I'll put the chocolate chips na, masiglang sabi ni Sofia. Sige anak, dahan-dahan lang, nakangiting sagot ni Rafa. Ang eksena ay simple, ordinaryo, ngunit para kay Rafael,
Ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Hindi na siya ang malungkot na biyudo na pinapatakbo ng isang lumang pangako. Isa na siyang ama, isang tunay na ama sa dalawang magagandang anak. Natuto siyang balansehin ang lahat. Hindi na niya dinadala ang trabaho sa bahay. Ang kanyang mga gabi ay para na lamang sa pagbabasa ng kwento, pagtulong sa assignment ni Sofia at pakikipaglaro kay Gia. Ang bahay ay hindi na isang museo ng mga alaala ni Lian, kundi isang tahanang pinupuno ng mga bago at masasayang alaala. Kinahaponan, dinala ni Rafael ang kanyang mga anak sa sementeryo. Hindi na ito isang lugar ng kalungkutan, kundi isang lugar ng kapayapaan at pasasalamat. Magkakahawak kamay silang tatlo habang papalapit sa puntod ni Liani. Inilapag ni Sofia ang isang bungkos ng puting rosas. Si Rafael naman, habang karga-karga si Gia, ay umupo sa damuhan. "Hay mahal," bulong ni Rafael sa puntod. "Look, this is our family now. This is Gia." Itinuro ni Gia ang pangalan ni Lian na nakaukit sa lapida at bumigkas ng isang salita na nagpatigil sa mundo nilang lahat. "Mama." Nagkatinginan si Rafael at Sofia, mga ngiti at luha ang namumuo sa kanilang mga mata. Hinaplos ni Rafael ang ulo ni Gia. "Yes, anak. That's Mama. She's your guardian angel." Tumingin si Sofia sa ama. "She's happy, Papa. I know she is." "Oo, anak," sagot ni Rafael. "Masaya na siya." Nanatili sila roon hanggang sa paglubog ng araw. Nagkukwentuhan tungkol kay Liane, tungkol sa mga pangarap nila, tungkol sa kanilang bagong simula. Ang pamilyang minsan nang winasak ng trahedya at sinubok ng kasakiman ay muling nabuo. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng isang matatag na pagpili. Ang pagpiling magmahal, magpatawad, at bumuo ng isang tahanan kahit ano pa man ang pagsubok na dumating. Habang papalayo sila, huling lumingon si Rafael. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang tawa ni Liane na sinasabayan ng hangin. Ngumiti siya. "Natupad ko na, mahal." At higit pa, dito nagtatapos ang isang kwentong nagsimula sa kadiliman ng isang tambakan, ngunit nauwi sa pag-asa dahil sa isang taong marunong tumigil, tumingin, at makinig sa tinig ng kahinaan. Isang batang itinapon na parang wala ng halaga, at isang estrangherong may pusong sugatan, magkaibang mundo, ngunit pinagbuklod ng isang sandaling nagbago ng kapalaran. Ipinapaalala nito sa atin na ang kasamaan, gaano man kalupit, ay hindi kailanman mananaig, at ang kabutihan, kahit maliit, ay may kapangyarihang magligtas ng buhay at magtuwid ng mali. Mga kaibigan, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nakakita ng isang batang inabandona? Naniniwala ba kayo na ang isang simpleng desisyon ay maaaring magbago ng buong buhay ng isang tao? Bago natin tapusin, kumusta po kayo? Sana ay ligtas, payapa, at nasa mabuting kalagayan. Mahalaga sa akin ang inyong mga saloobin at opinyon, kaya inaanyayahan ko kayong magkomento at ibahagi ang inyong pananaw. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Netti